Good day, sir. I am May Antoinette R. Mercado from BSCE 2B, and I am here to explain my solutions on how I came up with my final answer. Find the particular solution indicated. Number 1. Quantity 3x plus y dy plus quantity x minus y dx equals to 0 when x is equals to 2 and when y is equals to negative 1. This is an example of a homogeneous function and we are tasked to find the particular solution. Bago makuha yung particular solution nito, kailangan ma-separate muna yung variables para ma-integrate, makuha yung constant, at makukuha na yung particular solution. So, bago yon, gamit yung Theorem 1 and Theorem 2 na in-introduce sa discussion na if f is function of x and y, then pwede siyang ma-integrate. Gamit itong in-introduce na function is y is equals to vx, dy is equals to v dx plus x dv. So, itong given na function na to is isa-substitute siya dun sa y at dy isa-substitute dito sa dy. Kasi, ginagawa ito para ma-eliminate or ma-simplify yung function into a separable variable, which kailangan natin para mapalabas yung particular solution. So, ang ginawa ko po dito is sinubstitute ko siya sa yung y, sinubstitute ko siya sa vx, yung dy, sinubstitute ko siya sa v dx plus x dv, tapos x, tapos yung y, sinubstitute ko po sa vx, tapos yung dx naman is as is na po siya. Next po is, napansin ko po na merong x dito at meron ding x dito, na kung saan pwede ko siyang ilabas para ma-divide siya or ma-simplify siya. So, ito po. X, 1 over x para ma-simplify yung given function. So, natanggal na yung x. Ito na yung simplified form niya. So, ito yung pag-distribute ng mga functions para mas makita kung ano ba yung mga kasama ng mga dx at dv para sa separable variable. So, ito na po yung na given na dx, 3v dx, 3x dv, v squared dx, x v dv plus dx minus v dx equals to 0. Ginamitan po siya ng FOIL method para makuha ko itong mga function na ito. So, yung next po is sinimplify ko po ito, 3v dx minus v dx, 2v dx. Tapos, copy ko na itong 3x dito, v squared plus dx, then x, v dv, then dx equals to 0. So, ito po, yung next na gagawin ko po is, ilalabas ko po yung mga dx at lalabas ko yung mga dv para mas makita kung ano ba yung mga kailangan i-separate. So, ito na po siya. Nilabas ko si dx, natira si 2v, natira si v squared, at natira si 1. Ito naman po is nilabas ko si dv, kasama si x kasi pare silang may function ng x, 3 plus v. So, minultiply ko by 1 over x, quantity 2v plus v squared plus 1. Kasi kapag minultiply ko po dito, makakancel yung x dito na part, matitira si mga v, matitira si v, at dito naman matatanggal si 2v plus v squared plus 1 at may iwan si x. Magkakapares na sila ng variable after po siyang ma-divide. So, ito na siya. Nilagyan ko na siya ng integral sign kasi pwede ko na po siyang ma-integrate kasi parehas na po sila ng variable. So, integration ng dx over x is ln x. Ito naman po is ito is pwede siyang i-factor out. Ito po. Pwede siyang i-factor out. So, ito na. Gagamitan ko po siya ng integration of arbitrary constants sa integration po. So, ito siya v plus 1 squared, tapos v plus 1 plus v plus 1 squared. So, multiply both sides by v plus 1 squared para ma-eliminate yung mga denominators. So, ito,
yung next na babas is 3 plus v equals a, v plus 1. Kasi po may v plus 1 na siya dito. Cancel lang yung isa. Next is b. Cancel. So, b yung natira. Next, nag-let ako ng let v is equals to negative 1 para ma-eliminate agad yung a at makukuha ko yung value ng b. So, nandito na siya, negative b. Ang value na nakuha ko sa b is 2. Next is, nag-let ako ng v is equals to 2. b is equals to 2. v is equals to 2. Dapat ito ay si v equals to 1 lang. 1. Kasi 1 plus 1 is equals to 2. 2a. 2a, tapos yung b, substitute 2b, tapos 3 plus 4 is 4. 2a, baba. Transpose 4 minus 2 is equals to 2. So, 2 over 2 divide is equals to a is equals to negative 1. So, puro siya algebraic equations na kailangan ma-eliminate hanggang mailabas mo yung value ng isang variable. So, next po dito is ito. Itong b, sasubstitute ko na siya dito. At itong a, sasubstitute ko na siya dito. So, ito yung next is na-substitute ko na siya. 2b, ito po. Kasi ito siya, dv kasi 1. Mas madali na siyang ma-integrate ngayon. So, ang next po dito is derivative nito is ln x. Ito naman po is ln v plus 1. Ito po is tinaas ko siya para maging v plus 1 negative 2. Mas madali siyang ma-integrate kasi negative 2 plus 1 is negative 1. Ayan. Negative 1. Negative 2. Equals ln c. Kasi may constant na po siya. Tapos na siyang na-integrate. Ngayon, kailangan ko na pong malaman kung ano yung value ng c. So, through algebraic manipulations, makuha ko po yung value ng c. So, ito po yung v. Remember po na v is equals to y over x mula po sa pinakaumpisa. Ito po. Ibabalik ko po yung pinaka-value ng v na y is equals to x. So, ln x, binalik ko po si v, y over x plus 1 minus 2. Tapos si v naman, isilagay ko yung value ni y over x plus 1 is to negative 1 equals to ln c. Next is simplify po. X denominator, add, x, add, then negative 1. Ito po mas better siya kapag pinagbaliktad para wala na pong negative dyan sa taas. So, ito na yung next. Ito po yung condition. X equals to 2 and y is equals to negative 1. Yung given condition sa pinaka-una po ulit. Dito po. So, babalik ko na ulit dito. Substitute po yung x dito. Substitute yung y sa mga function ng y. Substitute yung x para makuha yung value ng c. So, next is substitute na. Ito, through addition, subtraction, makukuha po yung value nito, makukuha yung value nito para mas simplified form yung mga lns. So, ito po. Through yung laws of logarithm, pag may addition, mag-multiply, at pag may multiplication, magdi-divide. So, ito po is meron tayong addition, so mag-multiply siya. Ln negative 1 plus 2 over 2 is equals to 1 half. Kaya, pag multiply na sila, ln 2 times 1 half is equals to 1. Ln 1 minus 2 times negative 1 plus 2 over 2 equals to negative 4 ln c. So, ito po ay magiging ln 1, negative 4 ln c. Remember that ln 1 is equal to 0. So, ang c is negative 4. So, then nakuha natin yung value ng negative 4 na c. Yung function kanina na pagkakasubstitute, dito siya,
galing. So, itong negative 4 isa-substitute siya dito sa C para makuha yung particular solution. So, ito na yung process niya. Sinubstitute sa C, kinapi yung function, and then, ang gagawin lang po is algebraic manipulation para mas simplify palalo yung given equation. So, ito. Katulad po nung kanina, laws of logarithm, na pag may addition, mag-multiply. So, ito na po sila. X, ito, X, Y plus X over S. Tapos, ito is, as is. Tapos, simplify po muna ito kasi pwede namang matanggal yung X sa numerator denominator. So, natira lang is ln X, Y plus X minus 2X over X plus Y. Negative 4. So, kung papansin po dito, itong Y minus Y plus X is nag-iisa siya sa denominator. Mas maganda po pag nai-eliminate siya para mas simplified yung fraction natin na lahat nasa numerator lang po. Kaya, divide. Ito is negative 4, Y plus X. At dito naman is magkakaroon siya ng Y plus X dito sa gilid. Okay. Kailangan ma-multiply itong Y plus X sa kanilang lahat para ma-eliminate itong Y plus X dito sa denominator. So, times, then times, then times. Then, ito na siya. Ang kailangan na lang dito is algebraic method para maayos yung functions na given. So, ito siya. Negative 4 times y, negative 4 times negative 4x, tapos ito na po yung function niya. So, hindi siya pwedeng pag-add kasi mag-iba naman yung variable. Pero ito po, pwede siya dun sa kabila. So, transpose po natin siya dun sa kabila. Transpose natin siya dun sa kabila. Magiging positive 4y, positive 4x. Tapos, ito, pwede na siyang mag-add. So, pag nag-add po siya, magiging positive 2x plus 4y equals to 0. So, y plus x ln y plus x plus 2 quantity x plus 2y equals to 0. Yun na po yung answer sa particular solution. Answer. Next, for number 2, find the particular solution. Given negative x dy plus quantity y minus square root of x squared plus y squared dx equals to 0. At the given condition, x is equals to square root of 13 and y is equals to 1. So, it is a homogeneous function na kailangan ma-separate ulit yung variables kagaya nung kanina sa number 1. Tapos, ang given is, na function is, let y is equals to vx and let dy is equal to vdx plus x dv. So, parang ganun po sa kanina, na isa-substitute yung function ng y dito sa given na y. At yung y naman po dito sa sa dy. So, yung una is substitute x quantity vdx plus x dv dy plus quantity vx which is yung y minus square root of x squared plus vx squared dx equals to 0. Sa equation na po ito, is pwede nating mabawasan yung ibang mga function sa loob. Katulad po ng x. Ito po. Lahat sila may x. So, unahin dito. Pwedeng ilabas si x squared para matira is 1 plus v na function. So, ito siya. Copy. Tapos vx. Tapos x squared. Ayan po. Pag dinistribute siya, babalik siya dito.
Kaya pwede siyang ganyan. So, ito, kung papansin pa natin, x squared. Square root ng x squared is x. Kaya pwede siyang ilabas. So, ito na po siya. Nilabas na po. Tapos, copy, nilabas. Next po is, elimination ng mga x. Kailangan matanggal si x. So, dinividean ko po siya ng 1 over x. Dito po. Ito ko siya dinividean 1 over x. Para makancel to. Makancel yung mga x doon. Ang next na dito is ayusin yung mga equations. Ayusin po itong mga to. So, meron tayo ditong negative. Didistribute din po ito. Itong negative na to. I-distribute siya. Para negative yung mga functions. Tapos, ito din po dito. Didistribute yung dx doon sa kabila. Equals to 0. Next is na-distribute. Distributed na. Yan, distributed. Negative v dx minus x dv plus v dx minus square root of 1 plus v squared dx is equals to 0. So, sa equation na to, combine like terms para makita natin kung ano yung mga i-eliminate at hindi. Pero dito po makita natin na si negative v dx at positive v dx ay pwedeng i-pag-minus. So, magiging 0 na sila. So, ito na po yung natira. X dv negative square root of 1 plus v squared dx equals to 0. So, ito na po yung result. So, katulad po nung ginawa kanina sa number 1, para maging separable variable, i-divide sila both sides by kung ano po yung variable na wala dito. At hindi niya naman po kailangan kasi dv siya, so ang kailangan niya puro functions ng v. Pag dx naman po, ang kailangan niya puro functions ng x. Kaya, di-divide ko siya dito para ito ma-eliminate at malagyan ito ng itong dx ng puro x at ito namang dv ay malagyan ng puro v. So, next ito is integration. Yan. Integration. dx x. Ito po is ln x. Ito naman po ay hindi siya pwedeng gamitan ng arctan kasi naka-square root siya at hindi po siya negative. So, nag-let ako ng let v is equals to tan a. Kasi dv is equals to secant squared a. So, yan po yung ginawa ko para ma-simplify ko itong, ma-integrate ko po itong equation na ito. So, tan, inano ko na siya, i-substitute. So, dv secant squared a and square root of 1 plus yung dv is secant squared v is tan a plus dx over x equals to 0. So, dito po, ito po is ayon sa trigonometric identities is 1 plus tan squared a is equals to secant squared a. At yung secant squared a po na given na galing dito sa square root ay pwede siyang ma-squared. So, ito na po. Secant squared a over square root of secant squared a. So, secant squared a square root of secant squared a is secant a. Ito na po siya. So, yan. Cancelled. Ito yung naiwan. Tapos, pwede siyang makancel sa taas kasi same naman po sila na secant a. So, ang next po dito is ito, integrate. Okay. Secant a. According po dun sa trigonometric na integration, secant a is equals to ln sec a plus tan a plus yung ito po binaba dx ln x is equals to 0. So, yung ito na po yung na-integrate na part ko po. Plus c po ito. Plus c. Yes, or c. C. Next is ito po. Kaya ko nakuha itong square root of v squared plus 1 is yung tan po. Tan. Sulat ko po dito. Yung tan po is v over 1. Yung v siya yung opposite at yung a
yung 1 is yung adjacent. So, sa equation po na ito, is makukuha ko yung hypotenuse na kailangan ni secant. Kasi si secant is show, which is hypotenuse over opposite. Ito po si hypotenuse, square root, tapos si opposite po is si v squared plus 1. So, si tan po is equals to v itself. So, dyan ko po nakuha yung equation na square root of v squared plus 1 plus v. Na galing din po dun sa napag-aralan namin sa integral calculus po. Tapos ito po, ln x equals to ln c. Mas better na kapag naka-ln c siya kasi puro ln naman yung mga kasama niya. Ang next po dito is yun, lagyan siya ng exponential. Kasi kapag nilagyan siya ng exponential, ito po is magiging 1. Magiging 1 po siya. According po dun sa mga laws na ginagamit dito sa exponential at logarithm. So, kapag naging 1 na po yan, siyempre po, ito po, maibababa po sila at wala pong kasamang ln. Pag naibaba po to at walang kasamang ln, makukuha po yung function ng c na hinahanap natin para ma-eliminate yung mga para maipalabas yung particular solution. So, ito na po siya. Square root of v squared plus 1 plus v. Quantity x equals to c. So, equation na po na ito is v is equals to, sa equation po na nauna, v is equals to y over x. Okay, dito po. V is equals to y over x. So, substitute ko na po siya dito para makuha ko yung value ng c. So, through algebra, y over x squared plus 1 plus v is equals to y over x quantity times x quantity. So, ang next is i-distribute ito, loss of exponent, distribute, tapos y squared over x squared plus 1 plus y over x. Tapos ito po is pag-addin po natin itong dito sa 1 para mas makita natin na kasi lahat po sila ay may x. Is ito po x squared. So, pwede po siyang ilabas dito sa loob ng square root. So, ito po y squared over x squared y squared plus x squared. So, ito na po. Pwede na po siyang ilabas dito sa labas. So, 1 over x na po yan. So, ito, pwede na siyang matanggal para masimple na po yung function natin. So, dito po, wala tayong makikitang may denominator. Masimple na po yung function dito sa part na ito. So, dahil mas simple na po at nakikita ko na pwede nang i-substitute yung mga value ng x and y, kaya nilagay ko na po dito si x square root of 3, y equals to 1. So, substitute. So, ito is pag pinag-add, magiging square root of 4 plus 1. So, square root of 4 is equals to 2, which is 2 plus 1 is equals to 3. Then, after makuha yung c, is pwede na siyang i-substitute dun sa general solution kanina na nakuha natin. So, ito siya. So, ito, nilipat ko dito sa kabila. Itong y. Kaya 3 minus y. So, gusto ko din ma-eliminate yung square root. Kaya, ni-squared ko silang dalawa. So, in that way, nawala si square root. Ito na yung result. Y squared plus x squared. Tapos ito is Finoil method ko para makuha ko yung equations niya. So, through algebraic manipulation again, nilipat ko si 9, si 6y, si y squared. Kung saan si y squared ay na-cancel kay y squared. So, ang final answer is x squared plus 6y minus 9 is equals to 0. This is the answer. Next, number 3, x dy plus bracket x quantity cos squared quantity y over x minus y.
So, when x is equals to 1 and y is equals to pi over 4. So, let y is equals to vx plus dy is equals to vx plus x dv. So, substitute, mga-given na to dito sa dy. So, ito na siya, x, sinubstitute ko kay dy, v dx plus x dv. Tapos, kay y naman dito, sinubstitute ko si vx. Tapos, si y vx dx. So, nakita ko ulit na pwede ko pa siyang i-simplify dito. Si x at si x, pwede ko siyang tanggalin doon. So, ito yung ginawa ko. First, dinivide ko muna ito, saka ko multiply. So, after multiplying, may given function ako na lumabas. So, ito yon v dx, x dv plus cos squared v minus vx. Tapos, ito, i-distribute ko dito para masingit makita ko at ma-separate yung mga variables. So, ito siya. v dx plus x dv plus cos squared v dx minus v dx equals 0. So, next is, kailangan na siyang tanggalin para makuha ko yung variable separable, para ma-integrate siya at makuha ko yung value ng c at makuha ko yung particular solution. So, ito na po. Ito po. Square root na ay integrate dv over cos squared v. So, pag in-integrate ko po yan, ang sagot ay, pwede ko po muna siyang i-simplify gamit yung trigonometric identities na cos squared v is equals to secant. 1 over cos squared v is equals to secant squared v. So, ito po siya. So, integrate ko po ito. Ang magiging sagot po dyan is yung tangent. Tan x. Tapos, ito po is ln x. So, pwede ko na pong substitute yung mga given. Ito po. So, substitute ko na po siya dito. V is equals to y over x. Yan. V y, tan equals to y over x plus ln x equals to c. So, tan pi over 4 over 1 is equals to pi over 4. Ln y is equals to 0. So, c is equals to tan 45. Pag in-input po sa calculator yung tan 45 degree is c is equals to 1. So, substitute po natin yung c equals to 1 dito po sa function natin dito para makuha po yung tan. So, ito na po, tan y over x plus ln x, yung particular solution dito sa number 3. Next naman po is yung particular solution sa number 4. Given x squared dy plus y squared plus vx plus 16x squared dx. Let y equals to vx and dy equals to v dx plus x dv. So, substitute. Ito na po yung function. So, pwede ko po ulit katulad po nung parate is magtingin po muna pwede ma-eliminate. So, pwede po yung x squared kasi tigdadalawa po sila ng x squared. So, ito po. Dahil pwede po siya, tatanggalin ko na po ito. So, after po niyan, ito na po yung result. Then, pwede ko na po siyang ayusin para matanggal ko po, ma-separate ko yung mga variables na kailangan. So, naayos ko na po. Yung dx kasama ng mga dx dapat, yung dv kasama ng mga dv dapat. So, dinivide. So, ito na po. Ito po kasi is 7v plus v is equals to 8v, kaya ito na po siya. So, ito po, pwede ko po siyang i-factor po para mas maayos siya. So, ito na yun. 4 plus v squared. So, pwede po siyang itaas para maging negative 2. Mas madali po siyang ma-integrate. Ito po, ln x po yung derivative ng ng integrate ng dx over x. At ito naman po yung 4 plus v, negative 2. So, ito na po siya. Ln x minus 4 plus v, negative 1 equals to ln c. So, v is equals to y over x. So, substitute ko po yung value ng v. Tapos, pwede ko na pong gamitin yung x equals to negative 1 at x is equals to at y is equals to 1. So, ln x equals to po, ito po. Inayos ko po muna siya para mas mabilis siyang masimplify. So, ito na po. Ito pong ln, pwede ko po siyang ilipat doon, magiging positive pa rin. Gamitin ko po yung loss ng logarithm. Ito po. Ito po. Tapos, dito naman po is, naayos ko na po siya para mawala yung negative 1. So, ln cx, mas mabilis siya ma-eliminate po. So, ito na po. Ln c is equals to 1. So, x equals to negative 1, y is equals to 1. Substitute po, value equals to 1/3, c is equals to 1/3. So, c, balik po natin siya dun sa
dito po. Dito ko na po siya binalik. 3y plus 4x. So, dinivide ko po to para ma-eliminate yung mga denominator. Mas maganda tignan kapag dire-diretso lang po yung given expression. Tapos, ito na po siya. So, dito po, pwede ko pong ilipat yung 3x squared para mas maayos ko po yung function. So, 4x, y is equals to 3x squared minus 4x. Ito na po yung particular solution sa number 4. Given function naman po natin sa number 5 is y prime is equals to x raised to y minus x squared when x is equals to 0 and y is equals to 0. So, dito po is makikita ko po na pwede siyang sa exponential po. Exponential po talaga siya. Kasi po, may x and y exponent ng x. So, hindi ko na po siya nilet kasi exponential. Ginamitan ko na po agad ang exponential. So, yung y prime po is dy over dx. Tapos, si x po, pwede ko po siyang kunin. Multiplyin po sila para pwede ko po maibaba mamaya itong e raised to y. Ito naman po yung next is ito po, mapapansin ko po kasi ito po, pag dinerive ko po ito, may iwan po siya ng x. Kaya ito po, iiwan ko naman siya kasama niya. Tsaka si y naman po yung kailangan ko para dito sa kabila. Kaya dx over dy. Cancel. Cancel na po siya dito. Cancel. Ito po, mapupunta na po siya dito. So, ito na po. Pwede ko na siyang ma-integrate. Mas mabilis na po. Ito naman po yung next. Tinaas ko po ito. Kasi u is equals to negative y. Ito po. U is equals to negative y. D equals to negative dy. And u is equals to negative x squared. And du is equals to negative 2x dx. So, ito na po yun. Pwede ko na siyang matanggal. So, mas mabilis po talaga kapag naayos na po yung mga equations. So, ito po. Simplify. Mas maganda po kapag walang mga negative. Puro positive po siya. Kaya tinanggal ko na po gamit yung times ng negative 1. So, ito na po yung function ko. Tinanggal po yung negative 1. So, ito po. Mas madali ko na makukuha yung c. Ito po. Madali ko na makukuha yung c. Ililipat ko po itong 1/2 e para po makuha yung value ng c. Sa ako po isa-substitute yung value ng x at value ng y. Ito po. So, equals to 0 sila. Ito po. So, papansin po dito is, lahat ng number equal to 0 is, lahat ng number raised to 0 is equals to 1. So, ito po is 1. Ito po is 1. So, dito na po. Yan. So, transpose ko si 2 dito sa kabila. Kaya negative po siya. So, 1 minus 1/2 is equals to 1/2. C is equals to 1/2. So, ito po isa-substitute ko na po siya dito sa function na ito. Para makuha ko na po yung particular solution. Ito po yung ginawa ko. Negative e raised to negative y, 1/2 e, negative x squared plus 1/2 po. So, nakita ko po is parehas po ng denominator. Ibig sabihin po, pwede ko silang pagsamahin. Kaya po, pinagsama ko po sila dito sa baba. Tapos po, ito pong negative y, bababa ko po siya, 1 over y, 1 over ey. Kasi po, pwede ko pong, masimplify pa yung negative y po. Kaya, binaba ko na lang po siya. Ito po. Tapos, yung cross multiplication po. So, ito na po. Ito na po yung nakuha ko. 2. Yan. Tapos po, pagkatas po na cross multiplication po sila ng 2, ito na po yung lumabas ng wala pang ln. Yan po yung lumabas ng wala pang ln. Tapos po, ito po, ln e is equal to 1. Kaya po, itong y may iwan siya. So, mas simplified po yung form na ginawa. So, ito na po siya. Ln e is equals to 1. Y equals to 2 over e raised to negative 2x plus 1. Ito na po yung final answer. Ito po. So, ito po yung sa elimination of arbitrary constants. So, number 1 po.
meron tayong given na y is equals to c1 x squared plus c2e 2x. Ito po, kung ilan po yung nakikitang constant, yun po yung bilang ng derivative na gagawin. So, dito po meron po tayong dalawang constant, c1 at c2. So, dinerive ko po pang una, 2c1x plus 2c2e raised to 2x. So, pangalawa naman po is y double prime equals to 2c1 na wala na po yung x. Next naman po is 2 times 2 is 4. Power rule c2e raised to 2x. So, ito po, meron pa rin po akong constants. Kailangan ko po pa rin silang matanggal. So, para po matanggal yan, gagamitin ko po yung algebraic method. So, ginamit ko po una, 1 minus 1. Ay 1 minus 2, pero si 1 po, tinimes ko kay 2. Ito na po siya. Si 1 po, tinimes ko kay 2. Ito po. Ayan. Tinimes ko kay 2. Tinimes ko kay 2c1 x squared. Tinimes ko kay c2e 2x. Tapos, minus ko po siya kay y prime equals to 2c1 plus 2c1e raised to 2x. So, ito po yung result niya. So, napansin ko po na may c1 silang pareho. Kaya hiniwalay ko po si c1. Ito po. At dinivide ko po both sides by 2x minus 2x squared para makuha ko po yung sariling value ni c1. Ito na po siya. So, ginawa ko po siyang pang-apat na equation po. Equation. And unknowns po, ang hinahanap ko po. Kaya, yung pangalawa naman po is minus ko po si equation 2 kay 3, pero minultiply ko po by 2 si equation 2. Para makuha ko po ulit yung ma-eliminate ko po si c2e2x. Ito po. Kailangan ko siya ma-eliminate para makuha ko po ulit si c1. So, ito na po yung sagot ko. Y prime minus 2y prime equals to 2c1 minus 4c1x. So, ilalabas ko po ulit si c1. c1, 2 minus 4x. Tapos po, dinivide ko na po both sides para po makuha ko yung value ni c1. Divides ko po yan both sides. Hindi ko po na-divide, pero divide ko po yan. Next po is, ito na po. Mula po dun sa equation na ito po. Dito. Mula po dito. Equation na ito. Yung C1 po dyan ay may tag-isang value. Kaya dyan ko po sila lahat sinubstitute. So, ito na po siya sa equation na ito. So, y double prime minus 2y prime is equal to y prime minus 2x. Bato lang to dito. Y prime minus 2y over 2x minus 2x squared. Quantity 2 minus 4x prime 2x minus 2x squared. So, yan na po yung nakuha ko pong manipulation through the algebraic method po. So, next po is, ito na po. Divide ko po lahat by, ito po, 2x minus 2x squared. I-divide ko po sila lahat by ganyan. Para makuha ko po yung true value po nila lahat. Yung value po nila nang wala pong denominator. Mas malinis po kasi tignan. So, next po is, ito na po. Di-divide ko po lahat by 2x. Ito po, dinistribute ko. Ito po, dito, dito. Ito din po dito, tsaka dito. Ito po dito, FOIL method. FOIL method din po sa kabila. So, multiply ko na po. Ito po yung kinalabasan niya po. Lahat po sila may 2x. Lahat po sila pwede divisible by 2 at pwede ko silang ma-divide by 2. Kaya dinivide ko po sila by 2. Which is, ang nag-result po is, ito po, mas simplified form po ng given na equation. So, ito po. Next naman po, nung nakuha ko na po, is, sinimplify ko po yung mga dapat isimplify. Ito po yung simplified form nitong equation na to is ito po, negative x squared, y double prime plus x, y double prime plus 2x squared, y prime minus y prime plus 2x, 2y minus 2, 4xy. Tapos, after po ng algebraic manipulation po ulit, is masisimplify ko po siya dito sa equation na ito. X squared, y double prime minus x, y double prime minus 2x
squared y prime plus y prime minus 2y plus 4xy is equals to 0. So, after po na equation na to, is makuha ko na po yung pagsasama-samahin ko po yung mga values na may kaparehas. Katulad po nitong y double prime at x. Kasama po niya yung x at saka 1. Y prime, kasama niya po si 2x at saka si 1. At si 2y naman po, kasama niya si 1 at saka si 2x. Si 2y po 1 at saka si 2x po. So, ito na po yung answer ko. Ito po yung answer ko sa na-eliminate na arbitrary constants. Elimination of arbitrary constants. Next is elimination of arbitrary constants number 2. Y is equals to x squared plus c1x plus c2e raised to negative x. So, dalawa din po yung nakikita kong arbitrary constants, kaya diderive ko siya ng dalawang beses. So, y prime is equals to 2x plus c1 minus negative c2e negative x. So, ito po yung given function. At next naman po is y double prime. Derive ko po ulit. 2 plus, magiging positive na po ito. Ito po, magiging positive na siya. Kasi, derivative po is magiging positive c2e raised to negative x. So, magiging equation 1 ko to, equation 2 ko to, at ito si equation 3. Kailangan ko ma-eliminate yung arbitrary constants. May naiiwan pa pong arbitrary constants sa pinakadulo, which is yung C2. Kailangan ko po siyang matanggal. So, ang gagawin ko po is i-minus ko si C1 at 2. Ito po. Mapapansin ko po dito na si negative C2e raised to negative x at 2. C2e negative 2 raised to negative x ay pwede ko po silang makancel. Kaya dito po, makakancel ko sila. May iwan akong functions ng y plus y prime equals to x squared plus 2x plus c1x plus c1. So, pwede ko pong mahiwalay si c1 dito para makuha ko po yung value ni c1 at masubstitute ko. So, c1 is equals to, through algebraic manipulation, y plus y prime minus x squared minus 2x over x plus 1. So, dito po, sa equation na to, is nakuha ko si C1. Si C2 naman po, ay nakuha ko mula dito sa third equation. So, pwede ko po silang gamitin. Substitute, gamitin ko po, ginamit ko dito, si equation 2, gamit sa equation 2, kasi andito po si C1 at andito din si C2. Pwede kong i-substitute yung mga nakuha kong value ni C1 at C2 doon sa equation 2. So, ito na po siya. Equation 2, substitute, equation 3, and equation 4 na nakuha ko mula kay C1 at C2. So, y prime is equals to 2x, y plus y prime minus 2x, x squared minus 2x over x plus 1. Ito po si C1, at ito naman po si C2 equals equals 0 po yan. Pero ito, pwede ko pong tanggalin si x plus 1. Pwede ko po siya ma-eliminate. Kasi nasa denominator. Mas maganda po tingnan kapag nasa numerator lahat ng fractions. So, na-divide ko na po ito, cancel na po ito, at cancel na din ito. So, next is ito. Didistribute ko po lahat si x plus 1. Y prime x plus 1 equals to 2x x plus 1. Y plus y prime minus x squared minus 2x minus y double prime minus 2 tapos x plus 1. Ito po is through FOIL method, makuha po natin ito, y double prime times x, y double prime times y. Negative 2 x and negative 2. So, pag final ko yan, makukuha po natin ito, equation na ito. Kasama na din yung mga naiwan na equation dito sa katabi niya. Itong mga to po is naisama ko na dito. So, naghanap ako ng pwede ko ma-eliminate. Tulad ng 2x, y prime, 2x, at y prime. Kasi po ito, pag nilipat ko siya sa kabila, mag-negative. At pag nilipat, ito po is nakikita ko negative at positive. So, pwede siya lang makancel. Next is, ito na po, yung function na nakuha ko mula sa pag-eliminate ng mga kailangan ma-eliminate na constants and variables. So, simplifying, x, y prime equals to negative y double prime, x plus 1, 2x plus 2 plus x squared plus 1.
So, ito na po yung final answer ko. Nilipat ko lang po sa kabila si negative y double prime x plus 1 at ito po si x squared, ina-arrange ko lang po. X squared plus 2x plus 2 plus y po. So, ito yung final answer ko sa eliminating of arbitrary constants in the equation given po.